Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So, eto nga po ang usap-usapan patungkol dito kay Harry Roque ang ating topic ngayong araw na ito. Ito pong si Harry Roque ay napabalitang nahuli po kahapon. At ito nga po ay kanyang pinabulaanan at ang sabi nga po niya, hindi po ako naaresto, voluntaryo po yung pagsama ko kasi nga masunurin ako. Parang mali. Parang mali yun. Masunurin ka ba talaga? Kasi kung masunurin ka talaga, dapat, di ba, sumunod ka kay Congressman Jerby Luistro. Kung masunurin ka lang naman talaga. Pero dahil nga alam naman namin na hindi ka naman talaga masunurin, ikaw ay tumakbo sa iyong pananagutan. At dahil po dito sa video na inyo na mapapanood, etong si Harry Roque nagtatakbo tumakas po sa ating bansa. Ba't hindi ka sumunod kay Jerby Luistro? Well, that in view of your appointment as presidential spokesperson, you are likewise bound by Republic Act number 6713. That is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. May I ask our resource speaker, ito po bang 67,775,800 pesos? Did you disclose this in your statement of asset and liabilities and net worth? I remember I declared cash of 60 million, Mr. Chair, in my SALN. What explains the disparity? Why not declare the 67 million instead of 60 million cash only? Because I did not have 67 million in cash at that point in time, Mr. Chairman. I had other assets, but the cash was 60 million at the time when I last filed my SALN as presidential spokesperson, Mr. Chair. Nonetheless, Mr. Chair, the document reflects the amount of 67,775,800 pesos. This is contained in the 2018 audited financial statement of Biancham as of 2018. And if I may share, Mr. Chair, Section 2, Rule 130 of the Rules of Court, documentary evidence. Documents as evidence consist of writings, recordings, photographs, or any material containing letters, words, sounds, numbers, figures, symbols, or their equivalent, or other modes of written expression offered as proof of their contents. Photographs include still pictures, drawings, stored images, X-ray films, motion pictures, or videos. This representation, Mr. Chair, wish to manifest that we're establishing the amount contained in the audited financial statement, which has disparity to the amount that was disclosed as represented by the resource speaker in his SALN for 2018. Mr. Chair, if I may continue. For the information of the Filipino people, I wish to share Section 8, Republic Act number 6713. This is the Code of Conduct of Ethical Standards for Public Officials and Employees. It states that a public official statement of assets and liabilities, or SALN, includes, among others, all other assets such as investments, cash on hand, or in banks, stocks, bonds, and the like. And I maintain, Mr. Chair, whatever is reflected in the audited financial statement should have been declared in exact amount in the SALN of the resource speaker. If I may continue, Mr. Chair, Republic Act number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 7, Statement of Assets and Liabilities. Every public officer within 30 days after the approval of this act
or after assuming office, or within the month of January of every other year thereafter, as well as upon the expiration of his term of office, or upon his resignation or separation from office, shall prepare and file with the office of the corresponding department head, or in the case of head of department or chief of an independent office, with the office of the president, or in the case of members of the Congress and the officials and employees thereof, with the office of the secretary of the corresponding house, a true, detailed, and sworn statement of assets and liabilities, including a statement of the amounts and sources of his income, the amounts of his personal and family expenses, and the amount of income taxes paid for the next preceding calendar year, provided that public officers assuming office less than 2 months before the end of the calendar year may file these statements in the following months of January. Given these legal provisions, Mr. Chair, Ayan na. Yan na ang naging dahilan ng pag-alis nitong si Harry Roque. Ni-request lang naman ni Congressman Jerby Luistro ang salin ni Harry Roque, pero hindi na po ito nagpakita. Diba? O, Harry Roque, kala ko ba masunurin ka? Pinapapasa lang naman yung salin mo. Bakit nagtago ka na? Ha? Diba? Ano ba ang meron sa salin mo? Ha? Ano ba ang makikita namin sa salin mo na ayaw mong ipakita? Diba? Ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Saan ba nahuhuli ang isda? Sa bibig. Yung salita niya na masunurin ako, hindi totoo. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, hindi naman siya sumunod doon sa patawag ng Quadcom para ipasa niya ang kanyang salin. Bagkus siya po'y nagtatakbo papunta po sa labas ng bansa. Diba? Nag-backdoor. Ngayon, ito naman. Sa totoo naman po, inaamin ko na itong pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa ko lang po ako sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman po mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Di ko lang po alam kung ako talaga ay pwedeng manatili dito sa dahig na katabi niya mismo na araw-araw ay katabi niya. Dahil napakalamig naman po ng panahon din kaya mahibihira na rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya. No? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa. Hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa totoo naman po, inaamin. Ayun. So, yung pangako ni Harry Roque, pinapangatawanan niya kahit po sobrang lamig na para winter na doon sa dahig. Nakikita ko yung mga suot po ng mga tao na nasa dahig, nakikita ko yung may mga balabal na sila kasi malamig na nga po doon. Ngayon, syempre, etong si Harry Roque, pangangatawanan niya talaga yan. Ala ka na ba ibang pupuntahan eh. Diba? Kanselado na pasaporte mo, wala ka ng ibang patutunguhan pa. Tanggapin na lang natin ang katotohanan, Harry Roque, na there's no other way but to go home. Tama ba yung English ko na yun? Wala ka na ibang paraan, wala ka na ibang patutunguhan kung hindi ang umuwi ng bansa. Kaya kung ako sa iyo, Harry Roque, kesa magkaroon pa ng pagpapauwi sa iyo na matinding pagpapauwi, umuwi ka na para hindi ka na ma-stress pa diyan at alalang-alala na sa iyo etong si Inday Sara. More than the passport, I am concerned about the former spokesperson Harry Roque. More than his passport, he has health problems. And that is the primary concern. So I'm worried for his health. And
I understand he underwent medical procedures, and I hope that he get well soon. Ayun, 'di ba? So, syempre, alalang-alala si Sarah diyan. Dahil kapag itong si Harry Roque naiuwi po dito sa Pilipinas, marami pong mabubunyan. Maraming alam tong si Harry Roque, baka kala nyo. Ito ang kanang kamay. Actually, yung kamay ni Digong, yung, 'di ba, yung kamay niya, parang octopus yan. May kanang kamay siya sa mga illegal na pulburon. May kanang kamay siya sa mga yung mga smuggled sa custom. May kanang kamay siya sa pogo. At yun na nga si Harry Roque, may kanang kamay siya sa mga illegal na sugal. May kanang kamay siya sa mga nangungurakot sa gobyerno. Parang ano yan, parang octopus yung kamay ni Digong. May kanang kamay siya sa mga sa mga gumagawa ng EJK. Kaya nga 'di ba nabubulok nga dun sa kulungan si Digong. Yan po yung gawain ni Digong noong siya ang presidente. At si Harry Roque po, malaki ang parte sa pamunuan noon ni Digong dahil nga po itong si Harry Roque ang siyang namamahala sa mga pogo. At tingin ko malaki po ang kinalaman ni Harry Roque sa mga kickback dito po sa mga nasa pogo. At nako, talaga pong dapat masagot ang tanong, paano po tayo nagkaroon ng Chekwa na mayor? Ano kaya ang partisipasyon diyan ni Harry Roque? 'Di ba? Ano kaya ang nalalaman diyan ni Harry Roque? Kasi po, kailangan po na si Harry Roque ay mapauwi po talaga para po mabigyan ng hustisya yung mga na human trafficking nila nila Cassandra Leong. Ngayon, ito pong si Harry Roque, nakita naman natin, sobrang tapang, sobrang daming kanyang mga pinagsasasabi sa SOCMED, pero iisa lang ang totoo. Guilty si Harry Roque sa kanyang mga pinagsasasabi at sa kanyang mga ginawa noong siya po ang tauhan ni Digong. Ito bang pogo, tingin nyo ba magpo-prosper to kung hindi po ito tinrabaho ni Digong para magdire-diretso po ang pagiging illegal nito? Si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang nagpahinto niyan, di ba? Ang gara na mukha ni Lustay dito. Ma-screenshot nga. Ba't ganun? Parang si Lustay dito, parang naimbier ng palaka. Ngayon, syempre, itong si Harry Roque, hindi po ito titigil sa kakabunganga kasi para po itong na babae. So, ito po. Well, unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananaw. So, wala daw arestuhan na nangyari. Huwag kang mag-alala, Harry Roque. Soon. Soon. Ikaw ay maaaresto na. Bakit? Ikaw ay nag-i-stay dyan sa dahig ngayon ng walang pasaporte. At sa kahit anong bansa, pag ikay walang pasaporte, kinansela ang pasaporte mo, maliwanag na ikaw ay isang illegal alien. Tatanggap ba ng illegal alien ang Netherlands? Alam niyo po, sa Malaysia may mga kakilala ako, mga nawala ng passport. Alam niyo po ba, hirap na hirap sila, takot na takot silang maglalabas kasi wala po sila mga pasaporte. Tingin ko, itong si Harry Roque, kahit na asylum seeker ka, kung ikay walang pasaporte, illegal alien ka na dyan. Diba? Pinagmamalaki pa nitong si Harry Roque, siya daw ang pinaka-high profile asylum seeker sa The Hague. Ikaw nga ang pinaka-high profile at
ikaw ang merong pinakamalaking kaso na asylum seeker siguro diyan sa dahig at kailangan mong maipauwi dito sa Pilipinas dahil ang mga krimen na nagawa mo ay hindi po katanggap-tanggap. Salita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito, mga karapatan nito sa demokrasya dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin sa malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro ang solusyon dyan. Pero sana, hiningi ko sa ating mga kapatid sa media, at halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Na kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, ano naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang konfirmasyon, sana, wag mo na ibalita. Well, unang-una, no? Ayun. So etong si Harry Roque Laong, parang kulaong din no, galawan nitong si Harry Roque. Kulaong. Harry Roque, baka nakakalimutan mo kung kunin man ang serbisyo mo bilang abogado ng mga nasa media, ang mga media practitioner, mga newscaster o kung ano man sila, baka nakakalimutan mo, bayad ka doon. Diba? Bayad ka dun eh. Buti sana kung pro bono. Saka isa pa, Harry Roque, diba? Ikaw din naman ang malakas mag-fake news. O ngayon, kung ikaw ay nabalitang nahuli, tapos hindi naman pala, kung fake news yun, edi ano ang pakiramdam ng nape-fake news? Diba? Edi ibig sabihin, naramdaman mo na kung ano ang pakiramdam ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga fake news na pinapakawalan mo laban sa kanila. Diba? So, anong pakiramdam na maging biktima ng fake news sa Harry Roque? Diba? Diba? Ngayon, atungal ka kasi nadali ka ng fake news. Diba? Wag ganon. Kaya ikaw, Harry Roque, kung ayaw mo na gawin sa'yo yung ginagawa mo sa ibang tao, tigilan mo ang kaka-fake news. Well, unang-una, no? Hindi po ako Tigilan na-aresto. Wag mong gawing pananggalang ang mga fake news na pinapakawalan mo sa yung bunganga. Di ba? Pakalat ka ng pakalat ng fake news. Ngayong ikaw ang nadali ng fake news, atungal ka dyan. Ngayon po, parang diskumpiyado ko dun sa sinasabing may sakit si Harry Roque. At may mga medical procedure na ginawa sa kanya, parang inoperahan pa yata. Bakit ganun? Parang pinakain na si Harry Roque. Parang Last Supper, oh. Pinakain na masarap. Ayan, pinagmukbang na. Pinakain na marami para kapag pinauwi na rito sa Pilipinas, busog-lusog. Kasi pag ito'y umuwi na ng Pilipinas, hindi niya na malalantakan yung mga ganyang kasasarap na mga pagkain. Diba? Kaya po, ang alam ko, yung mga inooperahan, hindi naman pinapakain yata agad-agad ng ganyan. Diba? So, baka ito po ay pinakain na si Harry Roque na masasarap para pag nakulong, handa na po ang kanyang katawan dito sa Pilipinas. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. At Harry Roque, kahit naman mga kapwa mo DDS, pinapauwi ka na di ba? Nakita ko nga, yung isang BFF mo, pinapauwi ka umuwi ka na lang, 'di ba? Si Sal Panelo, pinapauwi ka, pinapaharap ka sa mga asuntong kinakaharap mo. Kung talagang malinis ang konsensya mo at kung talagang ikaw ay walang kasalanan, 'di ba? Umuwi ka at harapin mo ang mga kaso. Ganun lang kadali 'yun.
'Di ba? Parang naalala ko nga noong dati meron kang sinabi. Parang sa'yo yata ngayon 'to nababagay. Ito yung sabi mo nung nakaraan, no, nung ano ko 'to, nakita ko 'to nung minsan eh. Oh, eto nasa. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Oh, 'di ba? So sabi ni ni Harry Roque kailangan din daw po ng dasal para sa kanya. So ito ang siguro dasal ni Harry Roque. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. 'Di ba? So sana talagang mabulok ka sa kulungan kasi Nobel naman yung mga kaso mo at maparusahan sa mga ginawa mong katarantaduhan at pambababoy sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at sa lahat po ng iyong mga siniraan. 'Di ba? Sana ay sana po ay mabigyan ng hustisya etong ginawa ni Harry Roque na pagpapalabas ng pulburon video nitong si PBBM. Nasabi nga nila si PBBM daw. Pero malabong malabo at alam na alam naman natin na hindi si PBBM yon dahil yon ay AI. 'Di ba? Actually hindi pa nga siya diyan nakakasuhan sa pulburon video eh. Sana po talaga ay kumilos po ang hustisya at yung sinabi ni Harry Roque na mabulok siya sa kulungan habang buhay ay mangyari sa kanya. Kung sino man yung sinasabihan ni Harry Roque dun sa video na yun, sana bumalik sa kanya yun. This is the downfall of Harry Roque. At kailangan nating i-welcome si Harry Roque doon sa Villamor Air Base o sa NAIA sa pag-uwi niya sa mga darating na araw dahil po sigurado ko hindi papayag ang Dutch government na may illegal alien sa kanilang bansa. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.